Hindi kita kayang panagutan. I'm sorry. Hinila ko ang braso nito. Please right. Hindi ko to kayang mag-isa. Pagmamakaawa ko. Please, wag mo naman akong iwan. Sorry. Pilit nitong tinatanggal ang mga kamay ko. Ano ba ang pwede kong gawin para wag mo akong iwan? Ipalaglag mo yan. Diretsong sabi niya. Babe, nagsisilos ka na naman ba? Sabi nito sa akin. Nakaupo ito sa may lamisa samantalang ako ay nakatayo sa pagitan ng mga hita nito. Niyakap niya ako at sumiksik sa pagitan ng balikat at leeg ko. Kinurot ko ang braso nito. Bakit ba kasi dikit ng dikit siya sa'yo? Ang tinutukoy ko ay ang kabandmate nitong si Raquel. Ito ang vocalist ng banda. Si Wright naman ang lead guitarist. Kanina habang nagpa-practice sila ay napapansin kong kay Wright ito lumalapit at tumitingin. At nasusura ako sa klase ng titig niya. May halong landi, nakakabanas. Bandmate ko siya eh. Mas hinapit pa niya ako palapit sa kanya. Tumingala siya at nagkatinginan kami. Kahit na, nanliit ang mga mata ko. Akala mo ba di ko napapansin na may gusto siya sa'yo? Judgmental princess. Natatawa nitong sabi at binigyan ako ng mabilis na halik sa gilid ng labi. Huwag mo namang lagyan ng malisya ang pagkakaibigan namin. At ako pa ang naglalagay ng malisya. Tinulak ko ito at lumayo. Kinuha ko ang bag ko na nasa upuan. Uuwi na ako. Malapit na akong makalabas ng pinto nang biglang may humawak sa akin. Iniharap ako ni Wright sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron, pero sa haliparot na yon, wala. Yung haliparot na tinatawag mo ay ang kaibigan ko, Melissa. Tinaasan ko siya ng kilay. Huminga ito ng malalim at sinuklay ng kamay ang buhok. Wala ka namang dapat ipag-alala. At saka kung may gusto man siya sa akin, hinding-hindi ko iyon masusuklian. Sa'yo lang ako. Ngumiti ako. Tanda na masaya ako sa sinabi nito. 2 buwan pa lang kami ni Wright. Nung una, ayaw ko sa kanya kasi mukha siyang babaero. Pero hindi pala. Lapitin lang siya ng babae. Nung niligawan ako ni Wright, maraming babae ang nagalit sa akin. Kaya iniiwasan ko nun si Wright. Ngunit hindi ito natinag. Niligawan niya pa rin ako kahit na ilang beses kong sinabing ayaw ko sa kanya. Sa bawat araw na nagkakasama kami, ay gumagaan ang loob ko. Hanggang sa nahulog na talaga ako sa kanya. Hulog na hulog. Bumaba ang mukha nito sa akin. Pumikit ako nang magdikit ang aming mga labi. Hindi pa rin nagbabago ang epekto ng halik nito sa akin. Para pa rin akong nililipad sa ulap at nanlalambot ang tuhod ko. Yumakap ako sa kanya at ginantihan ang marahang halik nito. Mas lalong humigpit ang mga brasong nakayakap sa bewang ko. Napatigil kami ng may tumikhim. Napatingin kami sa may pintuan. Napasimangot ako. Ang haliparot. Right, practice na daw ulit. Maarting sabi nito. Tumango si Wright. Oo, susunod na lang kami, Rocky. Bumaba ang tingin sa akin ni Raquel. Mabigat ang titig na iyon. Tinaliman ko siya ng tingin. Bumalik ang tingin nito kay Wright. Tumango ito at umalis na. Ano, silos ka na naman?
Napasinghap ako nang dumampi ang labi nito sa puno ng tinga ko. Kinagat ko ang ibabang labi nang unti-unting bumaba ang labi nito sa pisngi ko. Tara na, baka makalimutan kong nasa public place tayo. Napatingin sa amin ang mga kabanda ni Wright nang makarating kami sa music room. Si Fier, ang drummer, si Leon, ang bass guitarist, at si Raquel, ang malanding bokalista. Nakaupo sila sa sofa at may hawak ng mga canned drinks. Tinanguan ako ng dalawang lalaki at nginitian ko lang sila. Narinig kong si Raquel. Inismeran ko lang ito. Pinisil ni Wright ang balikat ko. Pre, game. Sabi ni Pierre. Tika. Sabi nito sa mga kaibigan. Tumingin sa akin si Wright at binigyan ako ng mabilis na halik sa labi. Napasipol ang mga kabarkada nito. What's me? Nginitian ako nito. Always. Umupo ako habang tinitingnan silang mag-ayos ng gamit. Binalingan ko si Raquel na matalim na nakatingin sa akin. Inirapan niya ako. Nag-mic-fist lang ako. Nang maayos na nila Wright ang mga gamit, ay nagkanya-kanya na sila ng pwesto. Tumingin sa akin si Wright. Nag-init ang pisngi ko nang kindatan ako nito bago tumugtog. Nagsimula na rin kumanta si Raquel. Kung hindi ko ito kilala, ay iisipin kong napakaganda ng ugali nito dahil sa malaanghel nitong boses. Napakagaling nito. Nahahatak nito ang mga kalalakihan na makinig sa malaanghel nitong boses. Kaya hindi lang babae ang fans ng Kiss and Tell. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Pumasok ako sa banyo na matatagpuan rin sa loob ng kwarto. Ginawa ko na ang dapat gawin. Pagkatapos ay inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas. Paglabas ko ay tapos nang kumanta sila Wright. Nanliit ang mga mata ko nang makitang kausap nito si Raquel. Lumapit ako dito at humawak sa braso nito. Hinalikan ako nito sa noo at bumaling ulit kay Raquel. Nakasimangot na ito. Tumikhim ito bago magsalita. Pumunta ka Wright. Hihintayin kita. I'll think about it. Inakbayan ako ni Wright. Nang magpaalam na si Rocky na uuwi na ito, ay hinarap ko si Wright. Anong sinasabi nung haliparot na yon? May pahihintayin kita. Ipalunok ko pa sa kanya yung sapatos niyang 3 inches ang takong eh. Madiin kong sabi. Mahina lang iyon para hindi marinig ng dalawang lalaking nagliligpit na. Padabog akong umupo sa sofa at humalokip-kip. Hindi ko talaga gusto si Raquel. Simula nung ipakilala ako na Wright dito, ay hindi ko na agad nagustuhan ang ugali nito. Tumabi sa akin si Wright at inilagay ang braso sa may sandalan ko, kaya parang nakaakbay na ito sa akin. Silosa. Pinisil nito ang ilong ko. Birthday daw po kasi ng kapatid niya bukas at iniimbitahan ang banda. Oh, pupunta ka? Oo. Ngumiti ito. Napasimangot ako lalo. Kasama ka babe. Hindi naman ako invited. Open lang ako doon. Sige, huwag ka nang sumama. Maglalasing ako doon. Humalakhak ito. Nagpaalam na sila Fier at Leon sa amin. Tinanguan lang sila ni Wright. Tinaasan ko ito ng kilay. Ganon? Sige, break na tayo ah. Hindi naman sa pinagbabawalan ko siyang uminom. Iba kasi si Red kapag nalalasing. Nagwawala siya. At walang pakialam kung sino ang babaeng mahalikan nito. Iyon ang una naming pinag-awayan. At buti na lang, naayos din namin. Napangiwi siya. On second thought, hindi na ako pupunta. Good, now we're talking. Tumingin ako sa rilong pambisig ko.
Magsi-6 na pala. Uwi na tayo. Papatayo na sana ako nang hilain ako ni Wright pa upo. Wait. Why? Tanong ko. Ngumisi ito. Nagtaas baba din ang kilay nito. Namula ang pisngi ko. Luminga ako sa paligid. Dito? Aha? Hinapit ni Wright ang bewang ko. Baka may makakita sa atin. Ayaw ko. Come on babe, it's just a case. A case? Friend's case. Mas lumapad ang ngisi nito. Kumunot ang noo ko. Ano yun? Napakagat ako sa ibabang labi ko nang titigan niya iyon. Lips antang babe. Namula ako. Shucks, hindi ko yun alam. Hindi ko alam kung paano. I'll teach you. He covered my mouth with his. He held me close against him. Oh God, it's mouth-watering good. I gasped when his tongue darted out to lick my bottom lip. His fingers straightened themselves further into my hair, while his thumbed wrist slow circles on the sensitive skin at the back of my neck. He lifted me onto his lap, arranging me so I was straddling him. My dress hitched up around my legs. He deepened the kiss, thrusting his tongue between my lips. He sought out my tongue and swirled over it, the taste of him assaulting my senses and making my knees wobble. Ito pala ang French kiss. Hot. Napasingap ako nang bumaba ang kamay nito sa dibdib ko. Hinawakan ko iyon. Right. Not there. Sorry. Sabi nito at pinagpatuloy ang paghalik. Umikot muli ang paningin ko nang dumamping muli ang labi nito sa labi ko. Ang kamay na nasa may dibdib ko ay bumaba sa bewang ko. Birhin pa po ako. Hindi pa ako handang ibigay kay Wright iyon. 2 buwan pa lang kami at hindi naman ito nagmamadali. Pareho kaming habol ang hininga pagkatapos. Oh Zom, are you sure you haven't done that before? Hindi makapaniwalang sabi ni Wright. Tinaasan ko ito ng kilay. Duh, you're my first boyfriend. Makes sense. Natatawang sabi nito. Hinalikan niya ako sa pisngi. Uwi na tayo. Ihahatid pa kita babe. Tara. Tumayo na ako at inayos ang damit ko. Bumaba na kami at pumunta sa parking lot kung saan naroon ang sasakyan nito. Sumakay kami doon at tahimik na nagdrive papunta sa bahay namin. Pagkarating namin sa bahay ay nakasalubong namin si Lola na nakaupo sa harap ng bahay namin at nananahi. Nakuha namin ang atensyon nito. Nagmano kami sa kanya. Naningkit ang mga mata nito. Nandito ka na naman pala pugi. Nanliligaw ka ba sa apo ko? Aba, di na pwedeng ligawan yan. Nag-aaral pa yan at may kasintahan na yan. Kabataan nga naman. Seryoso po ako sa kanya la. Nakangiting sabi ni Wright. Sa totoo lang ay alam na ni Lola ang tungkol sa amin ni Wright. Makakalimutin na kasi ito tanda na tumatanda na siya. Nakikita ko na naman iyon. Tumayo ito. Tara't pumasok ka muna sa loob. Dito ka na kumain. Sige po. Sabi ni Wright at pumasok na kami. Naghanda ako ng pagkain. Minsan nahihiya akong papasukin si Wright sa bahay namin dahil parang kasing laki lang iyon ng banyo sa mansyon nila. Kaming 2 lang kasi ni Lola ang nakatira doon. Ulila na kasi ako at scholar lang ako sa school na iyon kaya doon ako nakapag-aral. Pogi, parang may kahawig ka. Nakita na ba kita noon? Sabi ni Lola habang kumakain. Natawa si Wright samantalang ako naman ay napasa po sa noo ko. La, ako po si Wright. Yung boy, kasintahan po ng apo nyo.
Ay nako, makakalimutin na talaga ako. Ganito pala kapag tumatanda na. Natatawang sabi ni Lola. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Wright kay Lola. Gabi na kasi at kailangan na niyang umuwi. Medyo malayo kasi ang kondo na tinitirahan nito. Good night babe. Paalam nito at hinalikan ako sa noo. Ingat ha. Always. Pagkatapos nun ay sumakay na ito sa sasakyan at pinaandar. Hinintay ko munang mawala ang sasakyan nito bago ako pumasok sa bahay namin. Kinabukasan ay wala akong na-receive ni isang text ni Wright. Wala kaming pasok ngayon dahil Sabado. Ito yung araw na pupunta dapat si Wright kila Raquel dahil kaarawan ng kapatid nito. May tiwala ako kay Wright. Alam kong hindi niya sisirain ang tiwala ko. Baka naman busy lang ito sa mga projects at pagre-review dahil malapit na ang midterm. Magkagayon pa man, ay inintay ko pa rin ang text o tawag nito hanggang sa maggabi. Hindi na ako makatiis, ay ako na mismo ang tumawag dito. Matagal bago nito sagutin ang tawag. Babe, sagot nito. Bakit parang medyo maingay yung lugar? Baka siguro nakaradyo. Asan ka? Tanong ko. Mahinahon lang ang boses ko. Humiga ako sa kama. Niyakap ko ang unan ko habang nasa tinga ang cellphone. I don't wanna lie to you, Melissa, but... You're right, let's go. Tinatawag na tayo ni Raquel. Narinig ko ang boses ng isang lalaki na parang nasa tabi lang ni Wright. Nagsalubong ang kilay ko. Raquel? What? You broke your promise. Madiin kong sabi. Tumataas na rin ang dugo ko sa galit. No, yes, pero napilit lang ako nila Fier. Huminga ito ng malalim. Babe, we should have time for friends, you know. Fine, pakasaya ka. Sarkastiko kong sabi. Hindi ko na inantay pang makapagsalita ito at pinatay ko na ang cellphone ko. Pagkagising ko kinaumagahan ay nakasimangot ako at patay pa rin ang cellphone ko. Naiinis ako kay Wright. Inis na inis. May tiwala naman ako sa kanya eh. Kay Raquel ako nawawalan ng tiwala. Paano kung lasingin niya si Wright? Takte, I wasn't born yesterday. Alam kong gagawa siya ng paraan para mapunta sa kanya si Wright. That flirty bitch. Kasalukuyan akong nagwawalis ng bakuran namin. Kailangan kong ibaling sa iba ang atensyon ko dahil kung hindi, baka makapatay ako ng tao. At yung tao na yon ay walang iba kundi si Wright Agoncillo. Ilalagay ko na sana yung mga natuyong dahon sa daspan nang may biglang bumusina. Sa gulat ko ay nabitawan ko ang dustpan at kumalat na naman yung dahon. Handa ko na sanang sigawan yung nambusina, ngunit umurong ang dila ko nang makita kong sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. The mighty Wright Jerk Agoncillo. Ang itim nitong Lamborghini ay nakahinto sa gilid ng bakuran namin. Bawat nagdadaang tao ay hindi maiiwasang tumingin sa kutsi nito. Lalong-lalo na sa nagmamay-ari niyon. Nakaitim itong damit na hapit sa katawan nito na nakapantalon kaya umaangat palalo ang kakisigan nito. Bawat kababaihan na dumadaan ay parang namimilipit sa sobrang kilig at pakyut dito. Muntik na akong mapangangan ng hubad nito ang mamahaling shades at tumingin sa akin. Tumikhim ako at mataray itong tiningnan. Huminga ito ng malalim at lumakad papunta sa akin. Muli kong ibinalik ang inis rito. What are you doing here? I smirk. Usap tayo. Mahinahong sabi nito.
Sinubukan nitong hawakan ang braso ko pero agad kong hinawi iyon. "How's the party?" Nang uuyam kong sabi. "Babe, don't babe me. Stop your sarcasm and let me explain, please." Huminga ako ng malalim at malamig itong tiningnan. "No need, naiintindihan ko naman. You're right, we should have time for our friends." "Don't use that one, Melissa. I know we have an issue here." "What issue?" Ginulo nito ang buhok. He looks sexy as hell. "Trust issue, babe. Trust. You know, you see, you don't trust me at all." "Wow, I don't trust you? Really? Paano mo nasabing wala akong tiwala sa'yo, right?" Humalukip-kip ako. "Palagi kang nagsisilos at lagi kang galit kapag may kasama akong babae. Palagi naman kitang susuyuin. Kailangan ba talaga bago lumapit sa babae, magpapaliwanag ako sa'yo? May tiwala ako sa'yo kung iyon ang gusto mong malaman. Sa mga Hininaan ko ang boses ko para hindi marinig ni Lola ang sasabihin ko. Sa mga putang babae na iyon wala. Ilang beses ko ba sasabihin iyon? Kasalanan ko ba kung nag-boyfriend ka ng kaakit-akit? Nagsalubong ang kilay ko at madiin kong pinagdikit ang labi ko. Mas lalo lang niya akong iniinis. "Elab, now, before I shove your balls in your throat." Napangiwi ito at pagkatapos ay napalunok. "Sounds painful." "Exactly. But I'm not going anywhere, babe. We'll fix this." Madiin niyang sabi. Lumapit ito sa akin at bumulong. "Magbihis ka muna. May pupuntahan tayo. Doon tayo mag-uusap." "Paano ka na kasi sigurong sasama ako sa'yo?" Mataray kong sabi dito. "Come on, babe. Please, wag nang matigas ang ulo." Pagmamakaawa nito. Since mabuti akong tao, naaawa ako. Inismaran ko ito bago tumalikod. "Fine. Thank you so much." Pagkatapos kong magbihis, ay nagpaalam ako kay Lola na aalis lang ako sandali. Lumabas ako ng bahay. Si Wright naman ay nakita kong nakasandal sa mamahaling kutsi nito. Binuksan nito ang pinto ng passenger seat. "Tara." Inismeran ko ito at padabog na sumakay sa kutsi nito. Marahan nito iyong sinara at umikot para sumakay sa driver seat. Nagmaniho ito samantalang ako ay nakatingin lang sa labas ng sasakyan. Nakarating kami sa isang park. Inalis nito ang seatbelt, kaya inalis ko na rin ang akin. Hindi ko na inantay pang pagbuksan niya ako ng pintuan. Hinawakan niya ang kamay ko pero inilayo ko iyon. Nauna akong maglakad papunta sa swing. Umupo ako doon at umupo naman si Wright sa kabila. Huminga ito ng malalim bago magsalita. "Melissa, kinailangan kong pumunta sa party na iyon dahil magpe-perform ang banda para kay Rowie. It's her 18th birthday. Gusto ni Rocky na ayun na lang ang iregalo kay Rowie." Dagdag nito, hindi ako kumibo. "Babe, are you list?" "Yes." Sabi ko na hindi tumitingin sa kanya. Tumayo si Wright at tumalungko sa harapan ko. Hinuli ng mga mata nito ang maiilap kong mga mata. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ko. Bumilis ang pintig ng puso ko. Hindi pa kasi naririnig ni Rowie na kumanta si Rocky. Kakauwi pa lang kasi ni Rowie galing sa States, and she wanted to meet her sister's band. Hinawi nito ang buhok na tumabing sa mukha ko. "Babe." Tama ito. Malamang ay sumobra nga ako ng silos na parang nawawalan na ako ng tiwala sa kanya. Aaminin ko, nai-insecure ako sa mga babaeng lumalapit dito. Malalaki ang mga boobs at hindi takot na magpakita ng katawan. Sa tingin ko kasi ay iyon ang mga tipo niya. Natatakot ako na baka maagaw sa akin si Wright. Mahal ko siya. Siya ang
kauna-unahang lalaki na minahal ko at minamahal ko. Natatakot akong mawala siya sa akin. Melissa, I believe you. Diretsahan ko itong tiningnan. Hinawakan ko ang pisngi nito at hinimas. I told you, may tiwala ako sa iyo. I'm sorry for being paranoid, babe. Sorry for doubting you. Thanks God. Lumapit ang mukha nito at tumingin ito sa labi ko. Ngumiti ito ng nakakaloko. Punta tayo sa kondo ko. Ano naman gagawin natin doon? Tinaasan ko ito ng kilay. Humalakhak ito at pinisil ang tungki ng ilong ko. You can teach me how to play the drums, rock princess. You're unteachable, Mr. Agoncillo. Yup, I know how to play the drums. It's my thing. He wrinkled his nose. Oh, now I'm insulted. Baka naman hindi ka lang magaling magturo. Wow, pustahan. Hindi mo matututunan ang pinakabisik na ituturo ko sa'yo. Hamon ko rito. Ilang bisis ko na itong tinuturuan dati, pero hindi pa rin ito makuha ang mga bit. Nagkakabuhol-buhol pa rin ang mga braso nito at nalilito pa. Pustahan? Oo. Game. Sabi nito. Tumayo siya at hinila rin ako patayo. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ko at iniyakap sa bewang niya. Kapag nanalo ako, pwede na ba akong mag-second base? Second base? He chuckled. Second base meaning I can touch your bobs, legs, hip. Tika, hindi ata patas yan. Kapag ako nanalo, magsasayaw ka lang ng whoops carry. Ang daya mo. Hinampas ko ang braso nito. Ikaw tong may ganang makipagpustahan eh. Wala ka pala. Hindi ka sport. Nangonsensya pa ang gago. Fine, tara. Babakuhin ko yung akin. Kapag ako nanalo, magsasayaw ka ng whoops carry sa gitna ng SM. Nang gigil kong sinabi. Yun lang pala. Easy. Hindi kita hahayaang manalo. Aba, confident kaya ako. Sumakay muli kami sa kutsi ni Wright at pumunta sa kondo nito. Sumakay kami sa elevator para makapunta sa panglimang palapag. Ilang beses na ako nakakapunta sa kondo ni Wright. Doon kasi sila madalas mag-practice ng banda niya. Pagbukas pa lang ng pinto ng elevator, ay bumungad na sa amin si Fier na may kahalikang babae. Nakasandal ang babae sa pader malapit sa pinto ni Wright at nakadiin naman si Fier dito. Agad kong iniwas ang tingin sa kanila. Fier Jimsel, you asshole! Umagang-umaga ang sakit mo sa mata. Sigaw ni Wright. Tumigil si Fier sa paghalik at tumingin kay Wright. Mapupungay ang mga mata nito. Kakauwi ko lang, istorbo ka, at ang lintik na pintong ito, hindi ko mabuksan. Tanga, hindi talaga mabubuksan yan, dahil kundo ko to. 5'10" ako, 5'1" ka. Tinuro ni Wright ang pintong kaharap lang ng pinto ng kondo ni Wright. Tiningnan ni Fier ang numerong nasa taas ng pinto ni Wright. Ngumiti ito. Oh, my bad. Let's go, Clarice. I'm Carmela Fier. Hirit ng babae habang hinahaplos ang balikat ni Fier. Ah, exactly. Agad na hinila ni Fier ang babae papasok sa kondo nito. Pailing-iling pa si Wright habang binubuksan ang pinto niya. Kakauwi lang pala ni Fier. Ang ibig sabihin, inumaga siya kila Raquel. Si Wright kaya? Wright, anong oras ka umuwi kagabi? Inumaga ka rin ba? Tanong ko. Pumasok na kami sa kondo nito. Kunot noon niya akong tiningnan. Hindi mo pa rin binubuksan ang phone mo, no? Hindi pa. Maaga. He sighed. Dumukot ito sa bulsa at inabot sa akin ang cellphone nito. Anniversary natin ang password. Basahin mo yung sync items. Pagkatapos nitong ibigay sa akin iyon, ay tumalikod na ito.
Maraming bisis pala niya ako tinext. Nakaka-guilty tuloy. Dapat pala pinagpaliwanag ko siya. Nabasa ko ang ilang messages nito sa akin. Napapauwi na ito. 10:20 o'clock niya iyon sinend sa akin. Sinundan ko ito sa kusina. Pagkatapos kong basahin ng sent items nito, naabutan ko itong nagluluto ng bacon. Mabilis ko itong nilapitan at niyakap sa biwang. Sumiksik ako sa likod nito. Nagbuntong hininga ito at hinawakan ang kamay ko na nasa abs niya. Tahimik lang kami. Nang matapos na itong iluto ang mga bacon at nakangiting humarap sa akin. Bumaba ang mukha nito at mabilis akong hinalikan sa labi. Kain muna. Oo nga pala. Maaga nga pala niya akong kinuha sa bahay namin. Pagkatapos namin kumain, ay tinuruan ko na agad si Wright mag-drums. Excited na kasi ito. Nung una hindi pa rin ito natututunan ang tinuturo ko. Sinasadya ko talaga hirapan. Inabot kami ng hapon sa pagtuturo. Talagang pinapahirapan ko siya. Tila napansin naman nito iyon. Lumingon ito sa akin. Nakasimangot ito. Pinapahirapan mo ko. Akala mo di ko napapansin? Nag-iwas ako ng tingin. Hinaplos ko yung cymbals. Hindi tanggapin mo na lang natalo ka. No way. Hinampas nito ang drum. One more, malapit ko nang makabisado. Ngumisi ako at tinuruan ito. Unti-unting nawala ang ngisi ko nang matugtog nito ang beat na tinuro ko. Hindi na rin nagbubuhol ang mga braso nito. Namutla ako nang matugtog na nito ang simpleng beat na tinuro ko. Napatayo ako at umalis sa tabi nito. Binasa ko ang labi ko. Ngumisi siya ng nakakaloko. Ang pinag-usapan ay pinag-usapan, babe. How? It's impossible. You're unteachable. Oh no. Tumaas baba ang kilay nito. Maybe I just need something to motivate me. Naputol ang protesta ko nang tumayo ito at hinapit ako. Second, hinalikan niya ako ng mabilis sa labi. Base, napalunok ako sa klase ng ngiti niya. Mabilis kong inalis ang kamay nitong nasa bewang ko at patalikod na lumakad palayo rito. Kinagat nito ang ibabang labi at dahan-dahang lumapit sa akin. Nanlambot ang mga tuhod ko sa klase ng tingin nito. Hindi ko napansin ang sofa na nasa likod ko kaya napaupo ako doon. Lumuhod ito sa sofa. Nakapuesto ako sa gitna ng mga hita nito at nakaharang ang dalawang braso nito sa magkabilang gilid nito. Gotcha! Mainit na sabi nito.